Nais na rin po ng Ombudsman na bantayan ang pagbalangkas at implementasyon ng pambansang budget. Pero pabor kaya rito ang Senado at ang Kamara na siya pong may kapangyarihan sa pagbabalangkas nito. Nakatutok si Jonathan Andal. Dahil sa matinding korupsyon mula sa mga flood control project, magbabantay na rin ang Office of the Ombudsman sa pagbuo ng budget ng Pilipinas. Kailangan may nagbabantay talaga sa budget. Yeah. And I think the Ombudsman's office will now Be one of the vanguards of the budget. Tama. Babantayan namin Kasi ang doon na, proseso. Pero sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hindi lang sa pagbalangkas ng budget kundi hanggang implementasyon nito ang babantayan nila. Yung mga magic na nangyayari sa fine print, Okay. baba, yung ginajumble nila ang funds from program to unprogram, mga ganun. Nawawala na, may pondo na, nawawala yung pondo dahil ililipat na naman sa flood control. Yan, leksyon sa atin yan. Walang problema yan sa chairman ng Senate Finance Committee. Ilalagay rin naman daw nila online ang lahat ng mangyayari sa pagbuo ng susunod na budget para makita rin ng publiko. Mas marami nagbabantay, the budget ay mas mabuti. Very much appreciated natin ang payag ng ating ombudsman. I will not allow anymore insertions or amendments during BICAM. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag dito sa Nueva Ecija Representative Micaela Swansing na pinuno ng House Appropriations Committee na dating pwesto ni Zaldico. Welcome din daw yan para sa isa sa mga Vice Chairman ng House Appropriations Committee. Wala naman problema because we've been doing that since last year. Yung 2026 budget, wherein nagkaroon po talagang participation ang ating mga civil society organization na makilahok sa budget deliberation. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.